Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Juan, Kapitulo 20, versikulo 11 hanggang 31. Ang ebanghelyong ito ay tungkol sa linggo ng muling pagkabuhay ng Panginoon at ayon ay oras ng gabi, kung saan ang mga alagad ay nagkakatipon sa isang silid at nakapinid ang mga pintuan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. At dumating si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Nang makita nila ang Panginoon, tuwan-tuwa ang mga alagad. At sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Napakagandang tagpo, sapagkat ngayon ay ipinagdiriwang natin ang ikalawang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon, at ito rin ay ang linggo na itinalaga ng simbahan patungkol sa banal na awa o divine mercy ng Diyos. Ang mga alagad na ito ay nagkawalaan. Isa-isa silang umalis, isa-isa silang tumakas. Noong si Jesus ay hinuli, pinahirapan, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Sa mata ng mundo, ito ang mga kaibigan na nang-iwan sa Panginoon sa oras na siya ay nahihirapan. Sa katarungan ng mundo, ang isang taong iniwan o pinagtaksilan ay may dahilan upang maghiganti, upang magsalita ng mga masama sa mga kaibigang hindi siya pinahalagahan. Ngunit isang napakagandang larawan ang makikita natin sa ebanghelyong ito, sapagkat walang sinabing masakit si Jesus. Hindi niya hinukay ang nagdaan. Hindi niya ginamit ang nakaraan upang husgahan ang kanyang mga minamahal na kaibigan. Bagkus ang tanging sinabi niya, 2 ulit, sumainyo ang kapayapaan. Ang kapayapaan ay isang salitang napakahalaga. Sa Hebreyo, ito ay ang tinatawag na shalom. Hindi lamang ito salita na nangangahulugang walang kaguluhan, walang suliranin, o walang pinagdadaanang hindi mabuti ang tao. Ang shalom ay isang salita patungkol sa kabuuan. Isang taong hindi wasak, isang taong walang kulang, isang taong ganap. At ito ang ninanais ng Panginoon para sa kanyang mga minamahal na alagad. Nahuunawaan niya na ang mga ito ay nawasak din noong siya ay ipinako sa krus. Sila ay nabigurin sapagkat umaasa sila na si Jesus na sinusundan nila ng 3 taon ay ang Diyos na makapangyarihan, na ipagtatanggol sila sa mga umaalipin, lalo pa nga sa mga kuko ng Imperyo Romano. Ngunit sila ay nawasak sapagkat sa harapan nila ay pinahirapan at pinatay itong Panginoon. Kaya nga maaari nating sabihin, ang puso, espiritu at kaluluwa ng mga alagad nito ay wasak. Kaya nga nagtatago sila sa isang maliit na silid at nakapinid ang pintuan. At dito sila hinanap at tinatagpo ng Panginoon upang buuin muli ang mga damdaming wasak, ang mga kaloobang nasaktan, ang mga pangarap na gumuho. Isang linggo patungkol sa banal na awa ng Diyos. Ito ang makadiyos na habag na ibinibigay ni Jesus sa mga alagad.
Kaya nga ang sumunod na mga salita ni Jesus ay isa ring pagpapakahulugan sa napakalalim na pag-unawa ng Diyos sa sangkatauhan. Sinabi niya, "Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo." Pagkatapos sila'y hiningihan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patatawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad." At ang mga alagad o ang mga apostol na ito ay ang mga unang obispo, ang unang kaparian ng simbahan na tumanggap ng utos mula sa kalangitan, mula kay Jesus sa pamamagitan ng Espiritu Santo na magpatawad ng kasalanan. At katulad ng pinapaliwanag natin, ang pagpapatawad ng kasalanan ay para buuin muli ang taong nawasak ng kasalanan. Ito ang karanasan ng mga alagad na ito. Sila ang unang pinatawad, kaya naman may kahulugan kung sila ang magpapatawad. Ang Kristiyano ay hindi isang taong perpekto. Ang Kristiyano ay maraming kamalian, may mga kasalanan, mayroon din mga kahinaan. At sa harapan ng mga ito, nakaranas sila ng kapatawaran. Kaya nga ang Kristiyano ay dinadala ang karanasang ito sa sandaigdigan, ang kapatawaran na mula sa kalangitan. May isa pang bahagi ang ebanghelyong ito patungkol sa katauhan ni Tomas. Noong gabing iyon na nagpakita si Jesus na muling nabuhay ay wala si Tomas. Kaya ayaw niyang maniwala. Nung sinabi sa kanya ng iba pang mga alagad ang nangyari. Sabi ni Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita at nahahawakan ng butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at hanggat hindi ko na isusuot ang aking daliri sa mga sugat na iyon at sa kanyang tagiliran." Ang salitang Tomas o ang pangalang Tomas sa Hebreo at Aramaiko ay kambal. Ibig sabihin si Tomas ay may kakambal. Ngunit ang kambal ay dalawang tao. At maaari nating sabihin, ito ay simbolismo ng dalawang buhay ni Tomas. May buhay siya sa loob ng komunidad ng mga alagad, ngunit may buhay pa siya sa labas, sa daigdig o sa sanlibutan. Kaya nga nung unang gabi na nagkatipon ang komunidad ng mga alagad at nasaksihan nila ang muling pagkabuhay ng Panginoon, wala sa komunidad na yun si Tomas, sapagkat nandoon siya sa kakambal na buhay, sa buhay na makalupa. Isa pang simbolismo ng kambal, ang kambal ay palaging dalawa. Ibig sabihin, walang iisang kaisipan, walang iisang desisyon, walang iisang pananalig. Palaging hati, palaging nagdadalawang isip. Kaya nga si Tomas ay tinaguri ang Tomas na nag-aalinlangan, sapagkat ang taong palaging may dalawang buhay, may dalawang pagkatao, may dalawang lugar na sinusundan at pinupuntahan, ay isang taong nag-aalinlangan. Ibig sabihin, isang taong hati o isang taong wasak din. Kaya nga, dahil sa napakalalim na awa at habag ng Diyos, makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Ayaw ng Diyos na maiwan si Tomas sa ganoong kalagayan. Ayaw ng Diyos na hindi masaksihan at maranasan ni Tomas ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Kaya nga, makalipas ang 8 araw ay bumalik muli si Jesus sa lugar na iyon. Para kanino? Para kay Tomas na hindi pa nakakatawid mula sa kamatayan patungo sa muling pagkabuhay. At sabi ni Jesus, "Tomas, halika rito at ilagay mo ang iyong mga kamay sa aking tagiliran at huwag ka nang mag-alinlangan pa.
sa halip ay maniwala ka. At ayon sa tradisyon ng simbahan, hinawakan ni Tomas ang mga sugat. Ngunit ang totoong sugatan na gumaling sa oras na yun ay si Tomas din. Isang taong hati na nabuo. Isang taong dalawa ang buhay na naging isa na lamang. At siya ay sumunod sa Panginoon ng buo niyang buhay, buo niyang puso at buo niyang pag-iisip. Isang napakagandang ebanghelyo para sa ating lahat ngayon. Tayo ay inaanyayahan na magtampisaw, lumangoy sa napakalawak na karagatan ng habag ng Diyos. Sapagkat ang habag ng Diyos ay katulad ng sinapupunan. Sa salitang Hebreyo, ito ay galing sa salitang rahamim. Ang salitang rahamim ay galing sa salitang rehem, na ang kahulugan ay sinapupunan, kung saan binubuo muli ang isang nilikha. At tayo, sa tuwing maniniwala at babalik sa Diyos at yayakapin ang kanyang awa, ang mga taong wasak ay nabubuong muli. Isang larawan ng muling pagkabuhay. Pasko ng pagkabuhay. Mga taong galing sa isang madilim na nakaraan, dinadala ng Diyos sa liwanag. Mga taong sugatan, pinaghihilom ng Diyos. Mga taong nag-aalinlangan, binibigyan ng matatag na pananampalataya. Kaya nga sa araw na ito, tayo ay maniwala na si Jesus ay iniwan ang banal na simbahan dito sa lupa upang sa tuwing mangangailangan tayong buuing muli ang ating mga sarili, paghilumin muli ang ating mga pagkatao, buhayin muli ang ating mga espiritu, bukas ang pintuan upang pumasok sa napakalalim na habag at awa ng Diyos. Sa pamamagitan ni Jesucristo at ng kanyang katawang mistiko, ang simbahan. At sa tuwing papasok tayo sa sakramento ng pagbabalik loob, sa tuwing tayo ay magkukumpisal, totoo pumapasok tayo roong patay, ngunit lumalabas na buhay. Pumapasok doong sugatan, ngunit lumalabas na naghilom na muli ang mga sugat. Pumapasok doon bilang lumang tao at lumalabas na isang bagong nilalang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.